Yo, what's up guys? Welcome back sa ating channel. At syempre, panibagong poster na naman ang gagawin natin. Pero wala tong tema guys ha. Bali, ang poster na to ay para sa mga sports no. Sa tema ng sports yung mga pwede mong gamitin no. Bali, dito nag-drawing lang ako ng mga sports, yung mga items o yung mga gamit na pwedeng i-drawing no kapag once na ang tema is about sports, yung mga pwede nyong ipasok no. Bali kasi susubukan kong gamitin yung Paint You Oil Pastel. Ayan, tatry kong gamitin siya. Titignan ko kung maganda ba yung quality talaga kapag once na in-apply sa isang poster art. So ayan, marami kasi nagtatanong no yung sa sports, about sa tema ng sports no, sa PE, physical education. Ayan, bali kasi wala akong makita magandang topic, wala akong maisip no, wala rin naman nagsasuggest ng topic na maganda. Ayun, wala akong magawa. Wala kasi akong yung topic na yung talagang magugustuhan ko no, yung parang kakaibang topic no, yung may deep explanation, yung mga ganyan. Wala akong maisip, wala rin akong makita, wala rin akong mabasa no. So ayan, ito drawing lang muna tayo guys ng mga simbolismo na pwedeng gamitin no. Mga objects lang no na ginagamit sa isang sports. Ayan, mga pwedeng gawin. Pati kulay, lalagyan ko na rin yan. Gagamitin natin yung Paint You Oil Pastel. So ayan, manood lang kayo dyan. Check nyo na lang, tignan nyo kung ano yung mga ginagawa natin. So ayan, tara, makinig na muna tayo agad ng music. Na mga gamit sa sports. Meron dyan yung chessboard, ayan, yung chess piece, yung queen, yung pawn, yung pwede mga gamitin. Yun nga, yung basketball, yung bola, ayan, syempre yung ring na may net, ayan, pwedeng ilagay yan. Table tennis, yung ping pong na tinatawag, ayan, kasama yung bola, syempre yung bola ng football o yung soccer. Tapos yung raketa ng badminton, syempre shuttlecock, partnership na yan, kasama na yan. Yung bowling ball, tsaka yung bowling pin, 'di ba? Yung raketa ng lawn tennis, yung bola niya ng lawn tennis, 'yan, 'di ba? Kasama 'yan. Tapos yung headgear ng rugby team no, o yung football team, ganyan. O yung bola niya na ginagamit. Yun yung kakaiba doon no? Yung parang hugis oblong yung bola ng rugby no. Tapos 'yan, syempre baseball, di mawawala 'yan. Yung bola ng baseball, baseball bat, tsaka yung pitcher na gloves, yung pitcher gloves. Ayan. Mas lagay lang din tayo ng simbolismo na trophy, pwede yan ilagay syempre as sa champion o sa championship. Ayan, sa champion. Syempre hindi mawawala yung yung billiard, pwede natin ipasok yung billiard no. Sayang lang kasi pag sa SEA Games no, wala yung sports ng billiard. Tama ba? Kasi alam ko kung sakaling sa Pinoy no, magkakaroon ng sports na ganyan, syempre si The Magician yung ipapasok o ilalaban na pwede no. Si natin no, si Efren Bata Reyes no. Syempre yun talaga yung pinakabatikan. So ayan yung gamit natin, yung Paint You Oil Pastel no.
tatry natin yan. Yun yung sinasabi ko sa inyo. By the way, kung hindi nyo nakita yung video na, no, kung saan natin binili, ayan, pumunta lang kayo dyan sa videos natin dyan sa baba. Nandyan yung videos natin kung saan ba natin mabibili yan. Tatry natin kung gaano kaganda yung quality nito, guys, no. Bali yan, nag-start na nga tayo mag-apply ng paint oil pastel. Yun pala, no, para malinis, magdala kayo ng brush, gumamit kayo ng brush para malinis nyo yung mga yung mga excess na pastel, yung mga parang scratch niya, yung smudges niya, no, para mas pino, mas smooth yung pagkaka-apply nyo ng kulay, no. Tsaka para maiwasan nyo na rin yung kumalat, no, kapag once na nadiinan nyo o kaya nasagi nyo yung mga ganong maliliit na yung smudges ng ng oil pastel, kung sakaling magkakaroon lang. Pero sa akin kasi hindi naman ganong nagkakaroon, basta smooth lang yung pag-a-apply nyo. By the way, dito nga pala sa pag-a-apply ng pastel, una pa lang nakita ko na agad yung advantage niya at yung disadvantage nitong oil pastel na to, no. Ito yung advantage ng oil pastel na to, no. Yung advantage ng oil pastel nitong Paint You oil pastel is napakalambot niya, guys. Sobrang smooth niyang i-apply, no. Kahit konting pahid lang ng oil pastel, talagang napakatingkad na ng kulay, brilliant na, no, ang bright na ng kulay niya, no, guys. Ayun, konting pahid lang yun, maganda na siya, lalo na yung mga mahilig mag-blend, no. Tapos yung mga naggagamit ng blending stamp, ayan, ito yung sinasabi kong quality ng oil pastel na pwede nyong gamitan ng blending stamp. O yung kunwari once na nag-a-apply kayo, gumagamit kayo ng yung daliri, yung ginagamitan nyo ng pang-blend ng daliri, no. So yan, kasi sobrang sobrang lambot niya. Kung tutusin, para siyang crepas, hindi siya oil pastel. Pero hindi ko kasi alam kung pero dito kasi nakalagay dito oil pastel, no? Pero para sa akin, para siyang crepas, kasi sobrang lambot niya. Yun nga sinabi ko sa inyo, di ba, para siyang Junior Arts na oil pastel, no. Yung parang sobrang lambot na kapag once na diniin mo siya ng kamay, yung parang pinadulas mo siya sa daliri niya, is talagang tawag dito, smooth, sobrang lambot niya. Para siya ng clay, konti na lang magiging clay na siya. Parang ganun yung niya, yung texture niya, no. Sobrang talagang ang lambot niya. Nakapag once, kunwari, piniga mo siya ng daliri mo, madudurog siya at madudurog, Hindi naman sa totally madudurog, na yung parang magiging siya, mapipit-pit yung ganun, sa sobrang lambot. Kaya once na kapag in-apply mo siya sa mga papel, ayan, sobrang kapit nung kulay. Sobrang talagang kapit, legit, promise. Lalo na kapag once na siguro illustration yung gagamitin nyo, napakakapit na itong kulay na to. Tapos yung disadvantage naman niya is kapag once na hindi ka marunong mag-apply ng oil pastel, no. Bakit? Kasi sa sobrang lambot niya, tapos yung sobrang kapit ng kulay niya, kapag once na nadiinan mo siya, no, automatic mabilisan talagang kakalat yung kulay. Hahawa talaga siya sa ibang kulay, no, guys. Ayun yung magiging disadvantage nito kapag ginamit mo tong Paint You oil pastel to. Kaya kailangan yung gagamit nito is marunong mag-apply, no. Hindi siya hindi ko siya, parang para sa akin hindi ko siya required para sa mga beginners, no. Hindi ko siya required para sa mga beginners kasi sobrang sobrang kulay niya, no. Sobrang kapit ng kulay na kapag once na hindi ka marunong maglagay, dudumi, literal na dudumi yung yung pinaka artwork na gagawin mo. Lalo na sobrang bigat pa ng kamay mo, no. Siyempre, hindi mo maiiwasan na madiinan. Tsaka hindi mo alam kung paano yung tamang process ng pagkukulay. Yung kung saan ka magkukulay, yung parang gulo-gulo pa. Kunwari may part dito kukulayan ko, sa kabila part kukulayan ko, sa baba, sa taas. Yung gano'n, yung parang bukod-bukod yung process mo ng pagkukulay. May tendency talaga na kumalat kapag once na nadaganan mo o nadiinan mo. Kasi nga may smudges, no. Tapos hindi ka pa gumagamit ng brush o kaya something na pwede mong ipunas, no, para hindi kumalat yung mga kulay. Ayun, ganun. Tsaka ito pa yung isa pa sa disadvantage na itong oil pastel na to, no. Kunwari nasa contest ka, syempre may time limit. Mahihirapan ka ng, kunwari gumagamit ka ng marker, yan, nagagamit ka talaga ng marker. Sanay ka gumamit ng marker. Siguro kailangan mo talagang kontrolin yung pag-a-apply mo ng pastel gamit ito. Kasi sobrang niya nga yun nga kahit black mark na na kulay na marker, natatabunan niya. Sobrang kapit ng kulay niya, legit, natatabunan niya. Kailangan mo pang kutkutin o something na diinan mo ulit. Balikan mo yung border na ginawa mo o yung outline na ginawa mo. Pero sa
advantage nito, ang ganda talaga ng kulay, promise. Napakatingkad, sobrang brilliant. Ayan oh, parang hindi ko na dinidiinan, hindi ko na totally dinidiinan yung pag-apply ko diyan, no. Parang pinapahid ko lang. Legit na pinapahid ko lang talaga yan. Napakakapit. Partida ano pa yan partida simpleng ano pa lang yan simpleng mga symbolism lang yan simpleng mga object lang yung kinukulayan ko. Paano pa kaya kung yung mga talagang yung mga hard object na yung kukulayan natin, no? Talagang sobrang buhay. Tsaka ito maganda to, yung parang mahilig ka sa painting arts, yung mga parang pa-painting arts na poster, yung mga ganon, yung mga realism. Sobrang ganda na itong gamitin itong pastel na to, guys. Sobrang legit talaga, totoo. Pero biro hindi ako pero para sa akin kasi mas sanay ako dun sa pastel na medyo matigas siya, no? Kasi mahilig ako mag shadings ng kulay, no. Yun, ganon. Tsaka syempre nga, yun nga dito nga sa mga content natin mabilisan talagang ginagawa to, hindi totally no. Siguro pwede ko tong gamitin tong oil pastel na to kapag sa contest na malakihan, no. Tsaka yung board na yung gagamitin ko, illustration board. Pero pag once na mga ganitong content lang siguro, yung mga content na pinapakita ko sa mga videos natin, hindi ko sasayangin tong pastel na to. Kasi sobrang good quality nito. Siguro itong pastel na to is mga pang contest, no, para sulit yung paggamit ko. Yung mga pastel na nabibili lang sa mga bookshop ganyan, ayun yung mas magandang gamitin kapag sa paggagawa ko ng mga content na katulad nito, no. Kasi itong pastel na to sobrang quality, sa mga pang contest to pwedeng gamitin, legit. Tapos yung sinasabi kong kakaibang kulay, no. Ang ganda ng kulay na to, no, guys. Tsaka yung puti niya sobrang lupit. Ang ganda ng puti niya, guys. Talagang hindi humahalo sa ibang kulay. Yung parang papatong siya kapag once na ginawan mo ng parang highlights. Hinagyan mo na siya ng parang, kunwari, di ba sa isang object, merong pag tinamaan ng ilaw, may parang lightings na puti. Ayun, pwede mo siyang gamitin, di ba? Kunwari, kinulayan mo siya ng kulay red, ganyan, o kaya ng dark na kulay. Pag once na in-apply mo yun, parang pinatong mo yung puti. Hindi talaga siya hahalo. Hindi katulad sa ibang pastel na biglang nagmimix yung kulay. Dito nasusustain mo yung kulay ng puti. Talagang naiiwan yung kulay ng puti. Legit, promise. Pero biro talaga. Ganda talaga ng quality niya. Kung sa mga mahilig kumontes dyan, no, yung mga talagang sumasali ng mga contest, ito gamitin nyo, guys. Napakaganda. Yung mga gumagawa nga ng mga realism style na poster, ayan, ito yung suggested ko sa inyo. Ito yung pinaka number 1 suggested ko na oil pastel, no. May hirapan akong humanap ng mga oil pastel. Para sa akin kasi ito pa lang din yung na-try ko na ganitong oil pastel, no. Siguro marami pang oil pastel na ganito yung quality, pero para sa akin ito muna, no. Kasi wala pa naman nagpapa-endorse sa atin na iba. So yun. Ganyan lang kasimpleng gumawa ng mga yung mga simbolismo o kaya magkulay ng mga ganitong klaseng object, no. Tapos yung mga nagsasabi na nahihirapan sila sa mga maliliit na objects kapag nasa contest sila, ayun, pwede niyo namang lakihan, guys. Ang laki ng board na ginagamit niya Kung tutuusin, eto nga, lang to, tilo mo. Bali isang shirt lang na bond paper to, no. Medyo nahawig siya sa A4 size, no, parang ganun. Maliit lang. Pero kung sa mga illustration board, malalaki na yon. 1/8 illustration, 1/4 illustration, 1/2 illustration. Napakalaki na nun. Napakalaki na talaga ng papel na yon, ng board na yon. Ang dami mo nang pwedeng gawin. Kung sakaling ayaw mo naman mag-drawing ng sobrang dami, lakihan mo na yung mga object mo, no, yung tipong kaya mong mapakita yung simbolismo o yung pinaka-tema, no, may kwento yung tema. Kapag once kasi nagagawa ka ng poster, kailangan may i-express mo yung story ng gawa mo, no. Ganun yung tamang paggawa, no, parang gumagawa ka nga ng libro. Sinabi ko na yun sa dati kong video para kang gumagawa ng sarili mong libro, no, na kailangan ma-express mo yung gusto mong iparating sa mga hurado o sa mga makakita o yung mga magja-judge. Ayan, ganyan. So, yan. Sa mga nahihirapan gumawa ng mga simbolismo sa sports, ayan, pwede nyo ilagay yan. Pwede kayo maglagay ng mga sports athlete, mga tao, ganyan, mga politician na may related sa sa sports, ayan, yung mga newscasters, pwede nyo i-apply yan, yung mga artista, celebrity na may alam sa sports, ganyan. Ano ba yung cause and effects o yung positive, negative ng pagsali sa mga sports na ganito, yan, ganyan. Ano ba yung mga achievements na pwedeng makuha, mga ahensya na tumutulong o yung mga sangay ng pamahalaan na tumutulong sa mga atletang Pinoy o atleta ng mga
iba't ibang bansa, ayan, pwede yan. Tapos yung mga asosasyon, organisasyon na merong kinalaman sa sports, ayan, yung contest, yung mga ganyan, yung mga ASEAN, SEA Games, ganyan. Pwede nyo i-apply yan, pwede nyo gamitin yung mga logos nila na kung sakali man na approval, may approval nung pinaka nagpa-contest, no, na pwedeng gumamit. So, yan lang. Ayun yung sasabi ko sa inyo guys, so yung yung lightings na puti, no? Yung, ang ganda, di ba? Ang ganda tignan, parang may effects kagad siya. Yan, ganyan lang kasimple yung ginawa natin. So, kung gusto mong makakuha ng idea, ito, gayahin mo lang itong mga ganito, yung mga symbolisms na pwede mong ilagay dyan, no? Ayan, yung mga sports. Kung nahihirapan ka, ito, gayahin mo lang to guys. Maglagay ka ng mga tao, yan, yung mga atleta, sila Efren, sila Pacquiao, ayan, yung mga basketball player natin, yung Gilas Pilipinas, ayan, pwede yan, di ba? Ganun lang, tapos aralin nyo lang yung tamang pagkukulay. Bali dito sa video na to pinakita ko lang yung yung paint yung pastel natin na ginagamit. So ayun lang, maraming salamat sa panonood. Thank you and God bless. See you again sa next video.